Tayong lahat ay manalangin. Mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin ng aming pumbuting ebanglista, Wildes Almeida, Titan Prophet, kami po sama-sama nagpupuri, nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagbuhos sa amin ng iyong matamis na presensyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, biyaya at pagpapalit kapangyarihan, tiyak na kaligtasan kami, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amang banal sa Ebanghelyo ng kaligtasan po na aking dadali na aming pag-aaralan. Samahan niyo po kami sa ganaakin, wala akong magagawa. Igawad niyo po sa bawat sa amin ang iyong habag, kami patawarin sa aming mapagkakamalit, pagkakasala. Gamitin niyo po na duling pagpapaling panglingkod. Sa iyo kami umaasa, ikaw maglagay ng masalita sa aking mga labi, lakip ng iyong kapangyarihan, biyaya at pagpapala, lubos maunawaan ang mga salitang aming pag-aaralan. Tupon sa mo dalangin namin sa matamis at makapayang pangalan ni Jesus, sabay-sabay naming sinasaway lahat ng uri ng mga adlang ang bilipan daw, hindrances, kasout, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy na po tayo at paabot ko rin po ang mataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa banal na pangalan po ng ating pinakamamahalang Jesucristo at pinapaabot ko rin po ang dobleng paggalang, pagrespeto po sa ating beloved noble parents in the Lord at ating pong patuloy na inaalala at patuloy po nating pinapasalamatan ng mga ginintuang turot aral na iniwan ng ating beloved dear noble pastor evangelist Wildes Almeida, ang banal na propeta ng ating mahal na Panginoon, at sa ating pong beloved noble asang pastor Lina C. Almeida, ang ating beloved Mama Dear, sa lahat po ng mga beloved children, grandchildren-in-law, Almeida family, at sa lahat din po ng aking mga kapamanggagawa, kapwa mangaral sa pangasiwat at pangalaga rin po sa lugar pong ito ng ating beloved Sister Prince Ruebe, sa ating mga kapatiran, sa mga bisita po at baguhan, kung meron po, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng ating pong mga live webcast viewers po ng mga baguhan, at patuloy tayong pagpalait ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen! Pinagpala po ba tayo mga kapatid? Parang hindi Tayo po'y pinagpala dahil ating pong patuloy na nararamdaman ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Nagpapatunay, yan ang ating preba, yan ang ating ebidensya na pagbabalik ang ating mahal na Panginoon, tiyak tayo na tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Parang hindi po yata tayo tiyak pag nag-rapture Tiyak po ba tayong lahat? Lahat ng mga tiyak magsabi ng praise the Lord. Parang gutom Sabi ng banal na kasulatan, ang ating pong title, yan, lagi nating itataas ang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Basahin natin ang mga awit, Kapitulo 20, versikulo 5. Dito sa Aklat ng Awit, Kabanatay 20 at ang talatay 5, kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang lahat ng iyong mga bihingi. Amen. Purihin ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala. God bless sa ating pong Bible reader. At patuloy tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At sabi nga po, wala po tayong ibang itataas, kundi ang watawat ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung banner ng ating mahal na Panginoon. Naalala niyo po mga kapatid, year 90s, 80s or 90s, ang lalaki ng banner, yung big streamer na sako. Sino po rito? Yung mga gumagawa. Brother Abel. Si Brother Abel. Di ba? Tayong tagagawa. Isa po ko sa nakasamang gumawa ng malalaking streamer dyan po sa Pampanga. At walang ibang nakalagay doon, kundi ang napakalaking pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Yan, inaakyat namin yung mga poste na pagkakabitan. Hindi pa kasi bawal nun Back to back na streamer. Dito, nagkrusada, malalaking streamer, big streamer. Nasaan na si Brother Abel?
Brother Abel, nasaan ka na? Nagtatago? Yan. Kami nung araw ay first batch, tagabuhat ng mga gamit. At syempre, pag walang magpa-first batch, walang gagamitin ng mga tatayo, mga aawit. Yan, nandyan, dala-dala namin yung mga speaker. Tagabuhat po kami nung araw. Kahit ngayon, mga kapatid, hindi naman tayo nagbabago kung ano tayo noon hanggang ngayon. Amen? Dahil wala tayong ibang itinataas, kundi ang malaking pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, nasa Kanya ang kaligtasan. Nasa Kanya lahat ng bagay. Sabi nga, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, makamtan mo man lahat ng bagay kung wala ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung lahat walang sa'yo, mga kapatid, wag lang mawalay at mawala ang ating mahal na Panginoon sa buhay po natin. Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Sabi nga, wag nating kakalimutan, what is the greatest importance o matter of importance is salvation. Kaligtasan. Amen? Ang ating habol, ang ating hangad, ang ating goal. Kaya wala tayong ibang itinataas. Wala tayong ibang pinagbubunhi. At wala tayong ibang itinatanyag, kundi ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ng banal na kasulatan, pag ating ipagbunhi, ating itanyag, at ating itataas ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po ba natin itaas? Aba, sigurado. May power po ba tayo na itaas natin ang mahal na Panginoon? Eh siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Di ba? Sino tayo para itaas ang ating mahal na Panginoon? Pero sabi ng Biblia, sa kasunod na talata, pag itataas natin, ipagbubunhi natin, exalt Him, ating itataas siya, sabi ng banal na kasulatan, tayo rin ay itataas ng ating mahal na Panginoon. Pwede po ba tayong pumalakpak na malakas na palakpak sa mahal na Panginoon? At pag tayo itinaas ng ating mahal na Panginoon, ako, aakit na naman ako dito. Para makita natin. Amen? Na ang Kristiyanong nagtataas sa pangalan ng mahal na Panginoon, lalong itinataas ng ating mahal na Panginoon. Amen. O lahat ng gutom, magsabi ng praise the Lord. Aba, sabi ng Biblia, nakalimutan na natin, mapapalad ang nagugutom at saka nauuhaw. Dahil bubusugin sila ng mahal na Panginoon. Di ba? Eh, wala pang Word of God eh. Hindi pa ipinapangaral. Hindi pa tayo sa preaching busog na po tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kindly po, idagdag lang po natin ito. Yan. Sabi ng Isaiah chapter 52, verse 13. Karagdagan lang po yan. Isaiah chapter 52, verse 13. Isaias, Kabanatang 52, ang talata ay 13. Narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan, siya'y mabubunyi at malalagay na mataas at magiging napakataas. Amen. Yan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, narito, ang lingkod ko ay gagawang may karunungan. Siya'y mabubunhi at malalagay na mataas at magiging napakataas. Amen. Kahit ayaw mong umakyat sa mataas, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Kaya nga po, mga minamahal, di ba sinample natin yung mga nagdaang linggo, kung hindi nyo po nakalimutan, yung kawayan, di ba? Habang tumataas yan, lalong tumitibay, nagkakasanga-sanga po yan. At pag yan po ay napakataas na, hindi kayang buwalin yun. Kahit dumating man bagyo, lintol, o anumang bagay, ay
anumang kalamidad, nananatili siyang matibay. Maliban na kung bungkalin, hukayin, yan, o kaya magguho. Kaya tayo'y parang kawayan, di ba? Na kahit napakataas na natin, ay tayo yumuyuko. Yumuyuko sa kabutihan ng malang Panginoon. Dahil walang ibang nagtataas sa atin, kundi ang ating malang Panginoon. Habang tayo ay tumataas, nagpapakumbaba, lalo po tayong tinataas ng malang Panginoon. So yung kawayan, mga kapatid, ay marami po yung gamit. Nagiging useful po siya. Pag siya ay napakataas na at gagamitin na ng may-ari, diba? Anong pwedeng gawin sa kawayan? Pwedeng gawing upuan. Pwedeng gawing higaan, kama. Pwedeng gawing lamesa. Pwede rin gawing kubo-kubo. Kaya napakamahal ng kubo ngayon with aircon pa. Di ba? Useful. Kaya kapag ganun ang Kristiyano, tayong lahat gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Proverbs, kasunod na talata, ating supporting verse, chapter 4, verse 8 and 12. Huwag po kayong mag-alala. Ilang verse lang po ito. Dito sa aklat ng Kawikaan, ng Kabanatay 4, ng talatay 8 at 12, Hanggang 12 po yan. hanggang 12. Iyong ibunyi siya at kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Siya'y magbibigay sa iyo, sa iyong ulo ng pugong ng biyaya. Isang putong ng kagandahan ay kanyang bibigay sa iyo. Dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon na iyong buhay ay magiging marami. Aking ituturo ka sa daan ng karunungan, pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi ka magigipit sa iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Amen. Amen! Purihin ang Diyos. Di ba napakalinaw, napakaliwanag, na wala kang ibang itinataas. Di ba? Hindi yung sarili natin. Mahirap pag itataas natin yung sarili natin eh. Sabi nga ng ating mga ginagalang mga pastor, nakalagay, hindi po Almeda, hindi po evangelist, hindi po pangalan ng ating minamang ginagalang mga pastor ang nakalagay. Hindi Almeda Crusade, kundi Jesus Mirror Crusade. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, ang pangalan ng ating mahal Panginoon sa buong mundo. Kaya kapag sinabi mo, taga Jesus Mirror Crusade ka, kilalang-kilala tayo. Di ba? Yung inyong pastor, yung pumunta sa Talipa, Hulu-Sulu, kilalang-kilala. Kasi nung araw, inuusig eh. Sabi, napugutan na. Patay na sila lahat doon. Sa dyaryo, sa TV, di ba? Pati kapitbahay natin. Alam. Pero nung sila ay buong nakauwi, ano ang naitanyag, ano ang naitaas ng ating mga ginagalang mga pastor, 10 ng 12 prayer warriors, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iba nag-alinlangan eh. Yung iba nangamba, natakot. Makakabalik kaya ang aming mahal na pastor? Pero ang mga matatag na Kristiyano na itinataas ang pangalan ng mahal na Panginoon, pinapatotoo natin sila'y makakauwi na buhay. Ang panalangin ng tao matuwid, pinakikinggan. Kaya lahat ng ating mga kapatiran, ating minamang ginagalang ang pastor, Lina C. Almeda, lahat, walang tulog-tulog, walang kain-kain, grabing fasting, madaling araw, hanggang ilang oras na pagpupuri. Kaya powerful ang pagpupuri sa malang Panginoon. Kaya tagumpay ng ating mga pastor, tagumpay ng 12 prayer warriors, tagumpay ng lahat ng mga beloved children, tagumpay ng ating beloved mamadir, tagumpay nating lahat. Amen? Ngayon, mga minamahal,
tayo'y confident. Ano ba yung confident? Other words. Malakas ang yung loob. Yan. Panatag, matatag. Yan. Na tayo'y ating ipinagmamalaki na ang ating Diyos na tinatawagan ay buhay at makapangyarihan. Totoo. Kaya nga ang sabi rito, kapag ating itataas, ipagbubunhi ang pangalan ng Malapanginoon, ay kaniyang itataas ka. Kaniyang dadaling ka sa karangalan. Pagka iyong niyakap siya, siya ay magbibigay sa iyong ulo ng pugong ng biyaya. Isang putong na kagandahan ay kaniyang ibibigay sa iyo. Yan, yung tinatawag na crown of glory. Sabi yan ng English version sa verse 9, He shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. Amen? Crown of glory. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabi na meron kang crown of glory, nandyan na ikaw ay matibay sa paglilingkod. Ikaw ay matatag sa paglilingkod. Na kahit na ikaw ay inuusig, nagpapatuloy kang dumalo sa gawain ng Malapanginoon. Kahit na ikaw ay hinahadlangan ng iyong asawa sa pagbibigay, nagpapatuloy kang magtapat at magbigay. Dahil alam mo at alam natin na ang pagbibigay siyang susi ng pagpapala. Purihin ang ating Malapanginoon. Amen? At habang ikay nagbibigay, habang ikay dumadalo, habang ikaw ay nananalangin, nag-aayuno, walang kain-kain, inaalay mo ang iyong sarili, kahit meron kang pagkain, gusto mo, mga minamahal, na ikaw ay i-anoint ng ating mahal na Panginoon. Gusto mo, hallelujah, na maramdaman mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nasa iyo at nasa atin ang crown of glory, hindi ka mawawala, hindi ka tatalikod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Biblia ang magsasabi at magpapatunay. Tuloy ang basa. Siya, dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, ay hindi ka matitisod. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, siksik-liglig, umaapaw na pagpapala. Yan po ang tinatawag na spiritual abundant blessing. Kahit na ikaw, mga minamahal, masagana sa material, pinansyal, kung hindi ka naman pinagpala sa spiritual, useless. Ang material, ang pinansyal. Dahil number one, gusto ng Malapanginoon, sumagana tayo sa tinatawag na pagpapalang spiritual. Paano natin makamit yan, mga minamahal? Lagi nating itataas. Ipagbubunhi at itatanyag ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kasi kahit aba ka lang, amen? Kahit diyan ka lang sa sulok-sulok, di ba? Sabi nga ng banal na kasulatan kasi merong isang handaan, in-invite siya ng may handa. Yung may birthday ba? Happy birthday po sa mga may birthday. Pumunta siya doon sa sulok. Nandun siya sa sulok. Alam niyo po ba yung sulok? Okay. Dito po ang sulok. Makapag-amen po ba tayong lahat? Nandun siya. Naghihintay. Kasi wala pa yung may birthday Ngayon yung isa, umakyat sa taas. Umupo naman siya sa pinakataas. Nandun siya sa taas. Dumating ngayon yung may birthday. Yung naghanda. Sabi doon na sa sulok, Brad, bakit nandiyan ka? Hindi ka dyan. Ikaw ang special kong paunauhin. Yun nandito sa taas. Hindi ka dyan. Doon ka sa baba. Yung special yun, andun. Doon ka sa taas. Amen? Ano ibig sabihin? Yung nagpapakumbaba, tinataas ng mahal na Panginoon. Yung nagpapakataas, binababa ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong ibang itataas, kundi ang pangalan ng ating mahal na Panginoon.
Kasi pagdala mo, mga minamahal, dala natin, amen, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sabi, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay para sa kaligtasan ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Kaya kapag dala-dala mo ang pangalan ng ating mahal na Jesus, nasa iyo ang siyam na bunga ng Espiritu. Nasa iyo ang kapayapaan. Nasa iyo yung tinatawag na humility. Nasa iyo, mga minamahal, ang pagiging Kristiyanong may pagpapakumbaba. Amen? Yan ang tunay na pagpapakataas. Amen? Yung pagtaas natin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang tinataas mo siya, di ba, hindi ka matitisod. Amen? Kahit takbo ka ng takbo. Di ba? Bumilang ka na ng 5 years, 10 years, 15 years, nandun ka pa rin, abang-aba ka pa rin, pero nararamdaman mo kung paano ka i-comfort ng Diyos, kung paano ka parangalan ng mahal na Panginoon, kung paano ka aliwin ng ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil ang hinahanap natin, mga kapatid, ang unahin ng kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi nga, mga kapatid, ng banal na kasulatan, Romans chapter 14 ba yan? 13, kung di ako nagkakamali. Diba? Ang kaharian ng mahal na Panginoon, hindi ang pagkain, hindi ang pag-inom. Ang tunay na kaharian ng mahal na Panginoon, sa tunay na paglilingkod ng isang tunay na Kristiyano, meron kang kapayapaan, meron kang kagalakan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Aanhin mo anumang bagay na sa iyo kung wala kang kagalakan, kung wala ka namang kapayapaan. Amen. Sabi nga, wala na sa iyong lahat. Di ba? Mawala na sa iyo ang lahat. Nasa iyo na ang lahat, mga minamahal. Kung wala naman ang mahal na Panginoon, baliwala. Useless. Dahil ang tao walang kakontentuhan, walang contentment sa material na bagay. Mayaman na, lalo pang magpakayaman. Dahil walang espiritu ng Diyos. Pero pag may espiritu ka ng mahal na Panginoon, nasa iyo si Kristo, sapat-sapat na ang biyaya at pagpapala binagaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Nawa, mga minamahal, maunawaan natin. Maunawaan natin, mga minamahal. Amen? Ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil pag naunawaan natin, mga kapatid, wisdom from above. Karunungan galing sa mahal na Panginoon. Hindi ka mahihina, hindi ka matitisod, hindi ka manglulupaypay, dahil habang tinataas natin, pinagbubunyi, tinatanyag ang banal na pangalan ng mahal na Panginoon, lalo kang sasamahan ng ating mahal na Panginoon. Makita mo yung signs and wonders and miracles. Nandyan, mga kapatid, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Makikita mo, mga kapatid, manalangkik sa may karamdaman, gagaling sa pangalan ng mahal na Panginoon. Magpalayas ka ng masamang espiritu, lalayas sa pangalan ng malapay Jesus, masamang espiritu. Mga hold-upper, kidnapper, iprosen, na malapay na naproprosen sila, tumatakbo sa takot. Sabi ng banal na kasulatan, huwag mong ikatuwa yun. Huwag mong ikasiya yun. Ikatuwa natin, ikagalak natin, that our names are written from the book of heaven. Amen? Bakit parang ang lulungkot nyo? Buhat-buhat nyo po ba yung mundo? May pagsubok na kayo, dadagdagan nyo pa. Amen? May pagsubok na kayo, malungkot pa tayo, nako, lalo tayong dadagdagan na ng kaaway. Amen? Maging masaya tayo. Magalak tayo. Mga tuwa. Dahil pag bumalik ang ating malapay, rapture na, sinong kukunin? Tayo, ng mga Kristiyanong itinataas ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. O wag na tayo, mga kapatid. Ha? Hahaba pa, kundi ang sabi rito, tayo ang mga Kristiyano na ibinabahagi ang mga kagilagilalas na bagay. Ito ang pagtataas ng banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Ibinabahagi natin, ipinapatutuon natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Na merong Diyos sa Jesus Man Crusade na nagpagaling ng ating mga karamdaman. Na merong Diyos sa ministeryong ito, napakabait na nasa langit, na nagbago ng ating buhay. Naglutas ng ating mga problema. Ngayon, tinutugon ang ating mga dalangin. Sabi ng Book of Matthew chapter 10 verse 8, kayo magsipagpagaling, magpalaya sa mga masamang espiritu. Tinanggap niyong libre, ipamahagi nating libre. Walang bayad. Amen. Bakit?
Mga minamahal, ibabahagi natin, ipapatotoo natin ang dakilang himala ng Malapanginoon. Dahil habang ginagawa natin na ibahaging libre walang bayad ang kabutihan ng Malapanginoon, sabi sa iyong ginagawa, babayaran tayo ng Diyos na nasa langit. Makapag-amen po ba tayong lahat? Kaya mga kapatid, darating. Amen? Darating ang tinatawag na itinuro sa atin, na ibahagi, go and preach, pangaral, ang ibanghel ng kaligtasan, ipatotoo natin na merong Diyos na buhay. Amen! Sa ministeryong ito na dapat sambahin, hindi kahoy, hindi bato, hindi semento, kundi sambahin sa espiritu at katotohanan, na kapag namulat ang tao sa katotohanan, gagaling ang karamdaman. Amen! Karamdaman bunga ng kasalanan. Kaya kapag sila'y nagsisi, tumanggap sa ating mahal na Panginoon, ang kasalanan mapatawad, gagaling ang karamdaman sa pangalan ni Jesus. Magkaroon pa ng kaligtasan. Purihin ang Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat ay maghanda. Amen? Tayo ay maghanda, mga minamahal, sa darating na spiritual revival crusade. Amen? Parang hindi po tayo kanta. Alam niyo po, kapag ipinagbunji natin, ipinatotoo natin, pinangaral natin, ang Diyos dito ay nagpapagaling ng cancer, leukemia, TB, diabetes, lupus, goiter, AIDS, anumang sakit karamdaman, walang pag-asa sa ospital, tinanggihan ng doktor, dito, yayain natin sa darating, amen? Na 4 na araw na revival spiritual crusade, amen? Sa convention center. Anyayahan natin ang ating mga kababayan. Huwag tayong matakot dahil tayo binigyan ng katapangan, kapangyarihan, ibahagi ang kapangyarihan, pangalan ng malaping Jesus. Hindi tayo mapapahiya dahil napatunayan natin sa ating buhay. Kahit tayo isa-isahin ngayon, baka kulang ang isang araw, kulang ang isang linggo, kung lahat magpapasalamat, magpapatotoo na tayo'y pinagpala. Tayo'y pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo ay gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin na malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. April 17, 18, 19, 20, 4 na araw na krusada. Sino ang ating itataas? Pangalan ng mahal na Panginoon. Pangalan ng ating dearest Jesus. Tayo pinagpala. Libre, nakamtan natin ang kagalingan ng karamdaman, kalutasan, mga problema, ibabahagi natin ito. Katulad natin nung araw. Hindi natin alam ang katotohanan. Ngunit dahil may mga unang nagtaas ng pangalan ng ating mahal na Panginoon at merong ginamit na tao ng Diyos upang ipagbunhi ang pangalan ng mahal na Panginoon sa katauhan ng ating beloved parents in the Lord, sa katauhan ng ating minamahal ginagalang mahal na pastor, ating beloved noble pastor, evangelist Will Estad Almeda, kabalikat ng ating beloved isang pastor, Lina si Almeda, 10 ng lahat ng mga beloved children, tayo pinagpala. Dahil hindi sila sumuko, hindi sila nanghina, physically nanghina. Dahil araw at gabi pag-aayuno, araw at gabi na pananalangin, walang humpay, kaya tayo naging bunga sa pagtatanyag ng pangalan ng ating mahal na Panginoon, ng ating beloved parents in the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, natuto tayo kung paano itaas ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya habang tinataas natin yan, amen, habang tinataas natin ang dakilat makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Jesus, kahit na ikay inuusig, kahit na ikaw mga minamahal ay inaalimura, kahit na ikaw mga minamahal ay dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok, ngunit habang ikaw ay nagpapatotoo, amen, para sa ating mga kababayan, para sila'y maligtas din, amen, kahit na ikay pinagtatawanan, makikita nila kung paano kumilos ang ating mahal na Panginoon sa buhay po nila at kung paano ka pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya libasahin po natin
ang mga huling mga talata na dito sa Acts chapter 4 verse 12 up to 22. Balikan natin, kamustahin po natin si Apostol Pedro nung siya'y grabing si Juan at saka si Pedro, Apostol Pedro. Nasa kanilang pangangaral, kahit na sila'y inuusig, tuloy-tuloy silang nangangaral. Tuloy-tuloy silang nagpapatotoo na kahit sila'y pinagtatawanan. Balak pa nga sila, mga minamahal patayin. Tangkaan na gawa ng masama, pero napoprosen sila. Bakit? Dahil nakita ng mga tao kung paano sila samahan ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin. Last 2 verses. 3 verses pala. Pero mamaya na pala yan, yung tayo'y babayaran. Diba? Libre. Libre, natanggap natin, pamahagi natin libre, at ang Diyos ang magbabayad sa atin. Proverbs, chapter 12, verse 14. Excuse me po. Kawikaan, kabanatang 12, ang talata ay... Versikulo 14. Versikulo 14. Saba. Ang tao ay masisiyahan ng buti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig, at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanila. Yan! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayong lahat? Kaya huwag tayong maghimagod. Diba? Huwag tayong maghimagod sa paggawa ng mabuti. Diba? Huwag natin sabihin, lagi na lang ako sa CR. Lagi na lang ako nagtatapon ng basura. Hindi na yata ako na-upgrade. Lagi na lang akong tagaluto. Lagi na lang ako iwan sa kusina. Mga minamahal, lahat ng ating ginagawa, ito'y for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa, sabi, lahat ng iyong gagawin, gawin mo sa pangalan ni Jesus. At ikay itataas ng ating mahal na Panginoon. Naalala ko, sabi nung isa, lagi na lang ako tagaluto. Brad, sabi nga doon. Hindi mo ba alam na ang iyong mga pinaglulutuan ay anak ng Diyos? Yung ginagawa mo, panlangit. Naalala ko, meron pong ganyan Ninong. Nagsisibak siya ng kahoy. Yan. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Nagsisibak siya ng kahoy. Brad, sabi niya, may kaugnayan ba yan sa kaligtasan? Parang nasaktan siya. Nagsisibak siya ng kahoy. Sinabi sa kanya, may kaugnayan ba yan sa kaligtasan? Ayun. Hindi na nagsibak. Ito na. Andiyan pa po ba kayo? O palakpakan natin, mahal na Panginoon. Nagutom! Nagutom siya. Sabi, punta siya sa kusina. Wala pa bang lutong ulam? Magkain, gutom na ako. Brad, paano tayo makakaluto Sabi mo walang kaugnayan yung pagsisibak walang luto. Kasi walang gatong Lahat ng ating ginagawa rito, ano man ating ginagawa, gawin daw natin sa pangalan ng ating mahal na Jesus. We are one in the body of Christ. Iisa lang tayo. Amen. Tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Kung walang maglilinis ng CR, naku, walang papasok sa CR. Amen. O kung walang magbabantay, walang traffic enforcer, hindi makakatawid yung mga kapatiran. Diba? Baka ma-aksidente pa. Kaya nga, sabi ng ating beloved parents in the Lord, mag-iingat po tayo sa pagtawid at pagsakay. Amen. Maganda rin nag-iingat. At sa pagkain din, mag-iingat tayo. Maraming nadededo. Amen? Yan. Huwag mahilig sa baboy. Amen. Umaga, baboy. Tanghali, baboy. Merienda, baboy. Hapunan, baboy. May midnight snack, baboy. Kinabukasan, dedo. Mag-iingat tayo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, lahat ng ating gagawin without murmuring. Amen? Lahat pasalamatan natin. In everything, give thanks. At ang Diyos ang magtataas sa atin. Kahit ayaw natin, anak, diyan ka. Malapit ayaw ko rito, diyan ka. May magagawa ba tayo? Pag ayaw natin, nako, ma-out of blessing tayo. Alam niyo po, isa po ko doon. Ayoko mag-preach. Yan. Ayoko mag-preach. Ayoko maging preacher. Kasi gusto ko yung tagahugas lang ako ng pinggan. Yan. Kasi doon sa pastoral house, sa main church. Brother Abel, nasan ka ba? Yan, kasama natin yan.
Sa main church. Yan, Brother Serge, aking ko-preacher. Yan, taga-Laba. Ayan, nag-laundry kami. Taga-Igib ng tubig. Kasi iniigib po yung tubig doon. Pamalengke. Aba, marunong po akong mamalengke. Yan. Kailangan wag nakabarong. Kasi mapagkakamala ka maraming pera. Hindi nila alam, para sa gawain. Kaya pag bumili ka sa palengke, hindi ka makatawad. Si Manong naman oo, totoo naman di ba? Wag naman yung gusgusin, yung maayos. Natuto po kami sa surrounding, lahat natuto po kami. Yung manalangin, naranasan ko, nilagay ako, first time ko, manalangin sa giving, nag-pray po ako, nako, ang prayer ko, closing prayer ka agad. Kasi wala po, mahihain po ako Totoo po yun. Sabi nga, liars go to hell Pero sabi ko, Panginoon, pangalan mo ang nakasalalay. Di ba? Dala-dala natin. Malapangin, bigyan mo ko wisdom. Bigyan mo ko ng katalinuhan, karunungan. Kasi na-out of blessing po tayo pag tatanggihan natin. Pag aayawan natin. Pero pag pasalamatan natin, Panginoon, kung dito mo ako lalagay, kung iyong kalooban, o turuan mo ako, bigyan mo ako ng tapang. Kaya minsan, yung mga Kristiyanong walang tapang, di ba? Naiiya sila. Naiiya po sila. Siyempre, natitense. Naiiya. Nanginginig sila pag nagpatotoo. Kaya ang ginawa, dinalawa na, lalong nanginig. Kaya manalangin tayo pag nagpatotoo tayo, pag kinakabahan tayo. Amen? Sumigaw tayo, hallelujah! Alisin sa atin yung kaba. Kasi hindi naman tayo nagpapatotoo para ibaba natin yung ating sarili. At hindi rin tayo nagpapatotoo para itaas natin yung ating sarili. Kundi, kaya tayo nagpapatotoo, kahit paulit-ulit, itinataas natin ang pangalan ng hari ng mga hari sa langit. O palakpakan natin ng malakas na palakpakan malapang. O last two verses na tayo. Sa Acts chapter 4, verse 12 up to 22. Kakamustahin lang natin si Apostol Pedro. Anong ginawa niya? Kahit na siya'y inuusig. Kahit na sila'y tangkain na gawa ng hindi maganda. Dalawa sila ni Apostol Juan at ni Apostol Pedro. Kamustahin lang natin. Dito sa aklat ng Gawa, ang Kabanatay 4, 12 hanggang 22, at sa kanino mang iba ay walang tagaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating kaligtas. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang may tutol. Datapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, ay nangagsang-usapan na nangagsasabi anong gagawin natin sa mga taong ito. Sapagkat tunay na ginawa sa pamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakaila. Gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan na buhat ngayon. Huwag na silang magsalita. Magsalita pa sa sino mang tao sa pangalang ito. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. At sila nang mapagbalaan na nila ay pinagyukaan palibhasay hindi nangakasumpong ng anumang bagay upang sila'y kanilang mga parusahan dahil sa bayan. Sapagkat niluluwalhati ng lahat ng mga tao ang Diyos dahil sa bagay na ginawa. Sapagkat may mahigit ng 40 taong gulang ng tao na ginawan nitong himala ng pagpapagaling at nang sila'y mga napakawalan na, ay nagsiparoon sa kanilang mga kasamaan at iniulat ang lahat ng mga
kanila'y sinabi ng mga pangulong saserdote at ng matatanda. Amen. At sila ng kanilang marinig ito, ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, O Panginoon, Ikaw ay gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasa mga yaon. Amen. Amen. Say praise the Lord. Say hallelujah. Salamat sa Panginoon. Di ba? Oh. Kaya kapag inuusig ka, sa kabila na ikaw ay nagsishare, amen, nagbibigay ng leaflets, wag natin ikahiya. Amen. Dahil ginagawa natin ito for the glory of God. Ginagawa natin ito para makilala nila ang ating mahal na Panginoon. Gagawin natin ito, mga minamahal, para sila rin ay maligtas. Babahagi nating libre, walang bayad. At habang ginagawa natin ito, habang itinataas natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na pangalan, lalo kang tatapang, lalo kang lalakas. Laging nasa iyo ang kapangyarihan niya. Nasa iyo lagi ang kanyang presensya. Kaya hindi ka matitisod, hindi ka manghihina, hindi ka manlulupaypay, at lalo tigit, no question sa paglilingkod. Bakit, mga minamahal? Dahil wala kang ibang tinitignan, wala kang ibang goal, kundi hangarin, amen, tamasain ang pangako ng mahal na Panginoon. Kahit wala na sa iyo lahat, basta si Kristo nasa iyo. Wala na sa iyong lahat, basta nasa iyong presensya ng mahal na Panginoon. Lakip ang kapangyarihan, lakip ang himala, lakip ang biyaya, lakip ang kagalakan, kapayapaan. Di ba? Hindi kayang bayaran ang kapayapaan. Kahit anumang bagay ibigay sa iyo, kung wala kang kapayapaan, useless. Kaya kahit wala anumang bagay, kahit tagahugas ka lang ng pinggan, kahit tagalaba ka lang dyan, amen? Kahit tagalinis ka lang, kahit tagabukas ka lang ng gate, sabi ng ating minang ginigalang malapasto, kahit tagabukas lang ng gate eh. Ang mahalaga, may langit naghihintay, may buhay na wala hanggan para sa ating lahat. Kaya yan ang benepisyo, yan ang kapangyarihan na sasayo kapag ikaw ay nagtataas lagi ng pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po, huling talata, Apostol Pedro pa rin. John chapter 6 verse 65 up to 70. Tignan niyo anong karakter, anong attitude, di ba? Karakter na attitude pa. The same, di ba? Anong kanyang ugali? Anong kanyang damdamin? Na kahit ang dami nang nawala, amen, mga tumalikod, pero si Apostol Pedro, mga apostol, anong sabi? Yan, anong sabi niya? 1, Kabanatang 6, ang talatay 65. Sinabi yan ng ating kapatid na si Apostol Pablo mismo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil habang itinataas niya ang ating mahal na Panginoon, grabing tapang niya na kahit dumaan pa siya sa matinding pagsubok, hindi siya tatalikod, hindi siya aatras. Anong sagot? Maganda ang ating mga awit, mga manugtog. 1, Kabanatang 66, ang talatay 65 hanggang 70. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan at kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung kapangyarihan na nakay Apostol Pedro. Yung tapang. Amen? Yung kanyang pananampalataya na walang reserbasyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang daming mga tumalikod. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Ibig baga ninyong magsialis din naman? Ibig baga ninyong magsialis din naman? Ibig baga ninyong magsialis din naman? Dahil ang daming umayaw, sumuko sa pagsubok.
umatras. Dahil ang hirap. Ang hirap. Sumunod nung time na yon. Nung kasama nila ang ating malapang, hindi lang 12 apostles ang tinawag ng malapanginoon. Napakarami. Pero sumuko sila. Kasi ang hirap nga eh. Napakahirap. Kasi nakita nila yung katitisuran. Nakita nila yung hirap. Habang nangangaral ating dearest Jesus, inuusig, binabato. Inaalimura. Sabi niya, napakahirap pala, maraming tumalikod. Pero nagtanong ang ating malapang sa mga ilang natira, kayo din ba ay magsisialis din naman? Kayo din ba ay magsisialis din naman? Aba, ayaw niyong sumagot. Sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, saan kami paroroon? Saan kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang kaligtasan namin. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi kami tatalikod. Hindi kami aatras. Sa iyong pangako, meron kaming katiyakan ng kaligtasan, ng aming buhay at kaluluwa ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Yun ang kapangyarihan. Yun ang benepisyo. Kapag tinataas mo, palagi, always, ang pangalan ng Malapanginoon, wala kang makikitang katitisuran. Kahit tumakbo ka pa, mga minamahal, lahat sa iyo, diretso. Kahit bato-bato yan, diretso pa rin. Kahit lubak-lubak pa yan, diretso pa rin. Bakit? Dahil iniingatan at inililigtas ka ng ating Malapanginoon sa anumang bagay. Kaya, magsisialis din naman ba kayo? Ilan lang sumagot? Ang daming magsisialis. Magsisialis din ba kayo? No! Sabihin natin, Panginoon, bakit kami aalis? Nasa iyo. Narito sa ministeryong ito ng Jesus Man Crusade, ang kaligtasan. Dito kami marapture. Amen. Dito ang aming katiyakan. Mamatay, mabuhay. Pagbalik ng Malapanginoon, tiyak, sama-sama tayo, walang maiiwan, magmana ng buhay na walang hanggan. Ready for the rapture tayo? Kaya huwag tayong magsawa. Gawin natin ang ating mga puso't isipan, laging nakatuon sa banal na pangalan ng Malapang Sus. May kaligtasan, may kapangyarihan, may himala, hallelujah, may kagalakan, may kapayapaan, may katiyakan pa. Sa pangako ng Malapanginoon, tayo na nagtataas, nagbubunyi at nagtatanyag ng banal na pangalan ng Malapanginoon, itataas tayo ng Malapanginoon. Tiyak ang kaligtasan. Kaya sa darating po na hallelujah, na araw na krusada sa lugar pong ito ng Baguio City, ipapahayag natin, mga minamahal, magsasounding, amen, magbibigay ng leaflets, iimbitahan natin ang ating mga kababayan upang ating itanyag ang kanyang banal na pangalan, makilala nila na sa ministeryong ito ng Jesus Man Crusade, merong Diyos na nagpapagaling. Sabi, Jesus saves, Jesus heals. Kaya tayong lahat ay magpuri sa Malapanginoon. Hindi na tayo maliligaw pa. Nasa katotohanan na tayo. Hindi lang katotohanan, nasa buong katotohanan. Kaya walang aalis, walang tatalikod. Nasa Malapanginoong Isus ang kaligtasan. Nasa Malapanginoong Isus ang buhay na walang hanggan. Kaya wag tayong manghina at manglupaypay. Malapit na tayong babalikan ng ating Malapanginoon. At dalangin natin na tayo'y patuloy panghawakan ng Malapanginoon. Patatagin ang ating Malapanginoon na sa kanyang muling pagbabalik, maratnan tayong mainit, masigasig, on fire sa paglilingkod sa Malapanginoon. Kaya mga kapatid, awitan natin ang ating Malapanginoon. Libre. Natanggap natin sa Malapanginoon, ibabahagi natin libre sa ating mga kababayan. Lahat tayo gagamitin ng Malapanginoon sa pagpapatotoo, sa pagbibigay, sa pagtatapat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon sa araw na ito na merong Diyos na umaaliw sa atin. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban at kahit na aking buhay ay maging sa alala.
Hallelujah! Ng iba't ibang mga sakit, karamdaman, cancer, TB, diabetes, AIDS, anumang sakit, karamdaman, gagaling sa pangalan ni Jesus. Sa biyaya mo'y madala. Hallelujah! Ang buhay ko sa iyo lamang. Gaano man ang hirap na maranasan, hallelujah, susundin natin mga minamahal ang kanyang kalooban. Hallelujah! Amen to God! Purihin ka, mga Panginoon! Purihin ka! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Paus-puso Hallelujah! Nararamdaman natin mga minamahal. Nararamdaman natin ang banal na presensya ng banal Panginoon. Ang kanyang Santong Espiritu. Hallelujah! Nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, katapangan sa paglilingkod. Glory! Hallelujah! Yes. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo kahit mayroong hadlang. Hallelujah! Magpapatuloy tayo sa paglilingkod. Hallelujah! Yes, there is Jesus. Walang magiging balakid sa'yo kapag patuloy mong itinataas ang banal na pangalan ng banal Panginoon. Sasamahan tayo ng banal Panginoon. Aaliwin tayo ng Diyos sa ating paglilingkod. Sa kabila ng kalungkutan, kabigatian, kasama natin ang Diyos. Susundin mo pa rin ang iyong kalooban at kahit Hallelujah! isa. Thank you so much, there is Jesus! I love you, there is Jesus! Yes, ang buhay ko para sa iyo, para sa iyo. Ang buhay namin para sa iyo lamang. Gamitin mo Hallelujah! sa lahat ng panahon. Buhay ko para sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Hallelujah! Tayo gagamitin ng malang Panginoon. Tayo gagamitin pagpupunyin natin at ipapahayag ang banal na pangalan ng banal Panginoon. Hallelujah! Yes. Hallelujah! Hallelujah! Gamitin mo, Panginoon, Yes. sa lahat ng panahon. Buhay ko para sa iyo. Hallelujah! Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Salamat sa mahal na Panginoon. Lahat tayo ng mga pinagpala, gagamiting instrumento ng mahal na Panginoon. Kaya yung ating damdamin, naabot natin ang ganitong pagpapala dahil sa habag at awa ng mahal na Panginoon. Bagamat tayo hindi karapat-dapat, ngunit isa tayo sa pinagpala. Hinango tayo sa lusak ng kasalanan. Bagamat tayo hindi karapat-dapat, mga minamahal, napakarami natin mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala na nagagawa. Ngunit ito tayo, kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Nagagamit
Nagagamit tayong lahat. Ito, may mga baguhan tatanggap sa mahal na Panginoon. Tayo ay pinagpala. Kabahagi tayo para sa mga bisita. Narito. Kabahagi tayo sa hirap, sakripisyo, pagpapagal ng ating minamahal ginigalang mga pastor. Wala tayo rito kung wala tao ng Diyos. Wala tayo rito, mga minamahal, kung walang nanalangin, nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Kaya walang tatalikod sa paglilingkod. Huwag kayo manlupay-pay. Huwag kayo manghihina, mga minamahal. Buhay ang Diyos. Buhay ang ating pinaglilingkuran na Panginoon. Kung ikay walang pagpapala ngayon, sabi, huwag kang magsawang dumalo. Huwag kang magsawang manalangin. Wala kang makain, huwag kang magsawang mag-ayuno. Katulad ng ating minamay ginigalang malapaston. Walang makain, trials, pero nagpapatuloy. Pangaral ang ibanghelyo ng kaligtasan. Kahit walang-wala na sila, mga minamahal. Minsan pinalalayas sa kanilang tinutuluyang tirahan. Ngunit nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy pinapangaral ang salita ng mahal na Panginoon. Patuloy na nanalangin, nag-aayuno. Kaya tayo naging bunga. Ngayon, patanggapin natin awitan pa natin ng malapay na isang awitin habang ang ilan ay nararamdaman ang presensya ng malapangin. Damay natin ang banal na presensya ng malapangin. Ipuin ang ating mga puso, lalo tayong titibay at tatatag habang nararamdaman mo ang presensya ng malapangin. Tatapang ka. Hallelujah. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko tinaligdan. Inuna ko, Diyos, iyong kaharian. Taos puso tayong umawit sa mahal na Panginoon. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga nangihina, dalangin natin, palakasin ka ng mahal na Panginoon. Patatagin ka ng mahal na Panginoon. Sa mga nag-iisip mag-backslide, huwag na huwag tayo mag-backslide. Sayang ang kaligtasan. Huwag kang manghina. Huwag kang manlamig, mga minamahal. Babalik na ang mahal na Panginoon. Lalo tayo magpakainin sa paglilingkod. Sabihin natin, salamat mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya. Sa iyong presensya nagpapalakas sa akin. Kapitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Sa ating mga bisita, hinihipo kayo ng mahal na Panginoon. Tinawag kayo ng mahal na Panginoon. Narito kayo sa harapan ng banal na gawain ng Panginoon upang kayo'y pagpalain, iligtas, magmana ng buhay na walang. Ang buhay ko sa iyo naman, inilaan gaano man ang hirap na maranasan. Huwag natin titignan ang pagsubok. Huwag natin titignan ang kahirapan. Huwag natin titignan ang kabigatian. Huwag natin titignan ang kalungkutan. Tignan natin, may Diyos na mapagpala. May Diyos na tutugan ang ating mga dalangin. Glory! Glory to God! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Yes, there is Jesus. Sa lahat ng panahon, Napakasarap, napakatabis,
Ramdam mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Pag-ibig mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Salamat sa mahal na Panginoon. Sa ating mga bisita at baguhan, hinihipo kayo ng mahal na Panginoon. Ang papuntang sa langit, may 4 na reglamento ng kaligtasan sa ating mga live webcast viewers ng mga baguhan. Una ay pananampalataya. Narito kayo dahil sa inyong pananampalatayang bigay at kaloob ng mahal na Panginoon. Na alam nyo, hallelujah, sa inyong pananampalataya, kung kayo may karamdaman at sakit, gagaling kayo sa pangalan ng mahal na Jesus. Pananampalataya, makukuha sa patuloy niyo pong pagdalo. Pagdalo ay mapapakinggan niyo at mapapakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Lalago at lalago, titibay ang inyong pananampalataya. At gagaling doon ang inyong karamdaman once na tayo po ay susunod sa pangalawang reglamento ng kaligtasan. Ang pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, yung makadiyos na pagsisisi. Lahat nagkasala, walang nakaabot sa kalwalatian ng malabay. Lahat tayo nagkasala, ngunit sa tunay natin pagsisisi, yung makadiyos na pagsisisi, na ang tunay na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at hindi na po ito babalikan. At ngayon, mga ngakong maglilingkod, susunod, hallelujah, sa kalooban ng mahal na Panginoon, at tiyak, ang karamdaman natin gagaling sa pangalan ng mahal na Panginoon once na tayo nakapagsisi, mapatawad ang ating mga kasalanan. Na bunga, hallelujah, na ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kapag tayo nagsisi, mapatawad ang ating mga kasalanan, ano man ang inyong karamdaman, wala nang pag-asa sa ospital, doktor, gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Pangatlong reglamento ng kaligtasan, sabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon nagbigay ng halimbawa. 30 years old ang ating mahal na Panginoong, siya po ay bautismohan ni John the Baptist. Nilubog siya, hallelujah, sa tubig, buong katawan niya at pag-ahon niya, bumaba ang kalwalatian ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng tinig, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Sabi ng Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-4 na reglamento ng kaligtasan, nakikita nyo may lumuluha, napupuspos, umiiyak. Yan ay Espiritu ng mahal na Panginoon. Darating sa inyo yan na kayo'y bautismohan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na po ang gagawa after water baptism. Kaya sa maikling panalangin na aking bibigkasin, buong puso, taos puso, ipikit niyo po ang inyong pong mga mata at itaas niyo po ang inyong pong mga kamay. At ibukas niyo po ang inyong pong mga labi at sambitin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking managwang kasalanan, simula nang ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, gawin niyo po kung tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Mahal na Panginoong Jesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, 10 ng aking pumamahal sa buhay. Mahal na Panginoong Jesus, paglilingkuran kita mula ngayon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po'y manalangin, hallelujah, sa lahat po ng mga naging kapatid namin tumanggap sa araw na ito. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Malapay sa araw na ito na aming naging kapatid. Biyaya at pagpapala, ipagkaloob, kaligtasan nagmumula sa iyo. Hallelujah. Patuloy niyo po silang pagpalain. Malapay hindi itong huli kundi simula ng kanilang paglilingkod. Pagpalain, iligtas niyo po sila 10 ng kanilang pumama sa buhay. Pagpalain niyo po, Malapanginoon, ang lahat po, Malapanginoon, ang mga nagsitanggap sa lahat mga live webcast viewers po ng mga nanood, malapang pagpala at abutin niyo po sila, Malapanginoon, ng iyong masaganang pagpapala. Dalhin sa banang gawain sa darating po na 4 na krusada po, Malapanginoon, ng Baguio City. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito po sa madalangin namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we pray. Hallelujah. At nasunod niyo na po ang 2 reglamento ng kaligtasan. Sa lahat po ng mga nagdala sa kanila, huwag po kayong uuwi na hindi mabautismohan, hindi ito pagpapalit ng anong nakagisnang pananampalataya natin, kundi pagdadagdag ng utos ng ating mahal na Panginoon. Hindi pinag-uusapan, mga minamahal, ang anumang sekta,
ang pinag-uusapan natin yung pakikipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag tayo direct relasyon sa ating mahal na Panginoon, anuman ating dalangin, sabi ng banal na kasulatan, hindi maikli ang kamay ng mahal na Panginoon para hindi abutin ang ating mga kahilingan. At hindi rin bingi ang ating mahal na Panginoon para hindi pakinggan ang ating pong mga hallelujah prayer sa ating mahal na Panginoon. God bless po. Tayong lahat ay manalangin sa ating pong masiling ipatong kanang kamay as a point of contact. Hallelujah. Sa lahat po na may mga sakit karamdaman, may sakit kayo sa puso, ipatong kanang kamay. Sabi ng banal na kasulatan, tayo, nilakipan ng kapangyarihan, lay hands the sick and the sick shall recover. Amen. Palayasin natin masamang espiritu na nagbibigay ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, lupus, goiter, anumang sakit karamdaman, palayasin natin yan sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal, ang pagsisisi. Hallelujah, mapagpala naming Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, sa unang dalangin ng aming mahal pastor, sampu ng lahat po ng mga beloved children and the family. Narito po kami nanikluhod, nagsusumamo, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamalit, pagkakasala. Patuloy niyo po kaming linisin, hugasan ng iyong banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Bless us, O Lord God, answers our prayer. Hallelujah, hallelujah. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga kapatid ng sampu ng aming pamama sa buhay. Hallelujah, ito pong sama dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay namin sasabayin lahat ng sakit, karamdamang cancer, leukemia, TB, diabetes, lupus, AIDS, anxiety, depression, lagnat, trangkaso, sipon, panlaban ng mata, pagkabulag, pagkapipi, anxiety, kasout. Hallelujah. Sabi niya, kasout, be healed. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed. Hallelujah. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Crippled disease, kasout in Jesus' name. Hallelujah. Be strong. Hallelujah. Give us strength. And we claim the victory in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Huwag bibiruin. With authority. With power. Ating itaas ang ating mga kamay. Huwag bibiruin po dahil ito'y makapangyarihan. Sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times sabay talon. Dahil ito po ay heavenly language, lalayas masamang espiritu, lalakip sa ating kapangyarihan, mananatili tayong matibay at matatag. Hallelujah, hanggang sa muling pagbabalik ng malapit 3 times. Sigaw, hallelujah, praise the Lord. Talon 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating po mga bisita at baguhan. Pagpalain po tayo. Hallelujah ng ating mahal na Panginoon. At magpabautismo po. At wag po kayong mag-alala. Meron po tayong robe po dyan na hindi mababasa po ang inyo pong mga damit. At meron po kayong pampalit po na robe. At mga kapatid, pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. At sa kaloob at bigay sa atin na tagumpay. At uuwi po tayong masaya. Uuwi po ba tayo masaya? Uuwi po ba tayo ligtas? Uuwi po ba tayo matagumpay? Lahat ng uuwing masaya, matagumpay, tiyak ang kaligtasan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, magsabi ng praise the Lord. God bless po. Sigurado po ba masaya tayo uuwi? Lahat ng uuwi, siguradong masaya, pumalakpak na malakas na palakpak sa mahal na Panginoon. We love you so much. There is Jesus loves much more and more. Mag-ingat po at sumaati ng masaganang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At narito po ang aking co-preacher, Brother Serge, para sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. God bless you po sa ating beloved na preacher, ating beloved na Greg. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamahal na Pinoon. At tayo po ay muling pinagpala ng ating pinakamahal na Pinoon sa araw na ito. Hallelujah, sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, mga minamahal ko. Praise God, ito'y nagsilbing kalakasan natin, minamahal, ang salita ng ating pinakamahal na Pinoon. At tuloy-tuloy po ang ating pong pagkuha ng ating pong special offering, mga minamahal. Kaya lahat tayo ay sama-samang manalangin. Dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus, aming pinakamamahal na Pinoon. Naririto muli kami ay magkakaloob ng aming pong special offering para sa aming pinag-ipunan at pinaghahandaan. Kaya sa bawat kamay at patatapat na mga kapatiran na patuloy na sumusuport at patuloy na nagbibigay, patuloy mo po silang pagpalain, mahal na Pinoon, at
basbasan mo po ang kanilang ipagkakaloob sa hampo pong ito at patuloy na matamo at matanggap ng bawat isa sa amin ang masaghanang pagpapala mula sa material, financial, physical at lalo hinggit ang pagpapalang espiritual. Ito ang aming samodalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude of my heart, hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude of my heart, hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. What do you think I'll say to the one who comes my way? What do you think I'll say to the one who died to set me free? To set me free. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude of my heart, hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Glory to God. Amen. God bless you sa ating beloved singers, instrumentalists, at ang mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Binibigay natin ang buong magkakataon. Makinig po tayo mga minamahal. Praise God. Sa ating beloved Ate Vince. Amen. Praise God. Para sa ating karagdagang mga announcement. Amen. Praise the Lord po. Magandang hapon po sa ating mga beloved kapatid. Mga
Wednesday, mga minamahal, alas 12 po tayo ng tanghali hanggang alas 4 po tayo. At ang ating pong Friday service, mga minamahal, alas 4 po tayo ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Amen? At bigyan natin, mga minamahal ko, ng oras at panahon, ang mga araw na nalalabi, mga minamahal, bago dumating ang krusada ng ating dakilang Diyos ng pag-aayuno, mga minamahal. Paglaanan po natin ng panahon sapagkat napakalaki, mga minamahal ko, ng ambag, mga minamahal ko, contribution, ang pag-aayuno, mga minamahal, para sa tagumpay ng krusada ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, may practice po ang ating youth choir after po ng closing prayer po natin. Amen? At mayroon din po tayo, mga minamahal, counseling, mga minamahal, ulehans. Amen, praise God. At meron din po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na o pledges, mga minamahal, o special offering, mga minamahal, para sa ating krusada at maging sa ating pong church improvement o papagawa ng ating bahay sambahan. Amen. At yung gabi-gabi na ating pong mapapakinggang gawain sa DZME 1530 kHz, Amen, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. At tuwing Sabado ng gabi, alas 10:30 dito po sa PTV 8, lungsod ng Baguio, hanggang alas 12 ng hating gabi. Amen. We love you in the Lord, but there is Jesus loves you more and more and more and more. At tayo po tumayo na po at magpasalamat tayo ng lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah, sa tagumpay na muling ipinagkaloob ng Diyos sa ating isinagawang gawain sa araw na ito. At narito po ang aking kapamanggawa, ating beloved Madam Marlon Maulid. Pangunahan po tayo sa ating closing prayer. Amen, praise God, hallelujah. At mag-closing prayer po muna tayo. Huwag po agad-agad tayo lalabas, mga minamahal. At ating lilisanin ang lugar na ito, tayo'y makapag-closing prayer po muna. Amen. At narito po, aking ka po manggagawa. Amen. Ating beloved Marlon, maulit pangunahan po tayo sa ating closing prayer. Amen. Is the Lord, God bless you po sa ating beloved co-worker, beloved Brother Serge. Mga minamahal, manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Opo, dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po, malapay noon. Hallelujah. Sa muling tagumpay ng iyong banal na gawain, natapos na malapay noon. Aming pong pagpupuri ng joyful solemn songs, malapay noon. Hallelujah. Sa mga pinagpalang patotoo na ibinahagi ng aming mga minamahal na kapatiran, malapay noon. Sa mga awitin na inawit ng aming mga minamahal na mga awit, malapay noon mula po sa Adults Choir, malapay noon, Children's Choir, Youth Choir, and Finest Choir, malapay noon. Maraming salamat po, malapay noon sa matamis mo presensya. Patuloy mong ipadarama sa bawat isa sa amin, malapay noon. Maraming salamat sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, malapay noon na dito po tinuruan mo ang bawat isa na magtapat, magkaloob sa banal na gawain, malapay noon. At higit sa lahat sa mensahe ng kaligtasan, dinagla ng aming pinagpalang maral sa apong ito, malapay noon. Hallelujah. Sa apong ito, malapay noon sa aming pansamantalang paghiwalay, hiwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit ang iyong Santong Espiritu ay matatili sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Gabayan mo kami, malapay noon, hanggang kami po ay makarating sa kanya-kanyang tahanan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. We pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At tayo po, mga minamahal, ay magkamayan. God bless you po. Ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. Yes.